Sino sa dalawa ang mapaparusahan ng pagkakakulong at sino naman po yung naghihingaluna? Sino kaya unahin natin? Unahin natin yung, mapaparusahan ng pagkakakulong. Pero mga kababayan, siyempre tuso ang babaeng ito. Alam na agad kung sino. Kaya puwede siya papayag na mapahiya siya, 'di ba? Ang ganda-ganda ng kanyang well, at least yung kanyang, ah, hindi reputasyon kundi yung kanyang title ngayon, 'di ba? Siyempre first lady, eh, hindi puwedeng malagay sa kahihiyan. Alam niyo mga kababayan, nararamdaman ko, kung hindi niya kakayanin na ma-manipulate ang paparating na desisyon sa kasong kinasasangkutan niya sa Anemika, palagay ko tatakas ito and, silang magpapamilya or maybe siya lang mag-isa, puwede rin. Oh, hindi kaya ano, kung saka-sakali man na maano 'yan, mapatunayan na positibo rin sa pulburon sa US, eh, tatakas siyang mag-isa and makakalaya na si Ngiwi and then baka umayos na ang pamumuno ni Ngiwi, aayos ba? Kaya ba may balasahan na nagaganap, kaya 'di ba may parang courtesy ko 'no, pero parang forced naman, eh, parsahang pagsibak, right? Pero irere-assign din 'yan, right? I Alam niyo mga kababayan, sa tingin natin na trilyon-trilyon yung budget, pero wala tayong nakikitang projects, walang build better more, 'di ba? Wala tayong tangible na nakikitang pinagawa out of trilyon-trilyong budget sa loob ng 3 taon. Eto nga, eh, itong taon pa nga lang ubos na yung budget, 6 trilyon, saan napunta? Wala namang pinagawa. 'Pag kayo binaha diyan ng malala sa Maynila 'pag lumakas ang ulan, pagka-typhoon season, good luck sa inyo, okey? Sana walang mga iba pang kalamidad na unexpected katulad ng mga lindol, 'di ba? O kaya naman, eh, pagsabog ng bulkan, ng Kanlao nag-aalborota, 'di ba? So, hopefully mga bagyo-bagyo lang ang tatama sa inyo, baha-baha, pero ay, may kending pala, salamat sa pakulay mamaya ng may pang-coffee na pala tayo. Shoutout Ate Jen Gisla. Um, so, ibig sabihin nagsasabwatan at kapagka magkasundo sa anomalya, hindi mo puwede basta-basta sipain na lang. Baka kumanta. Yang ginagawa ni Ngiwi na pinag-resign niya ang lahat ng kanyang mga secretaries, delikado 'yan kung tutuusin, okey? Dahil baka isa sa mga mag-resign, ang hindi makabalik biglang pumiyok at ikanta yung mga nalalaman, booking. So sa tingin ko, gumagawa lang sila ng diversion, ganitong mga hakbangin para ito yung mapag-usapan, para mapagtakpan yung eskandalo sa US. At may nakahalata na niyan mga kaibigan. Eto po. Hold on. Oo. May mga nakikita akong messages. Shout out. Eto po. So, few hours ago, wala pang 24 hours, sabi ni Tentay, at sa tingin ko medyo, oo nga no, baka nga raw talagang may catastrophic XX na nagaganap kay Butod na Wakwak sa Beverly Hills, California. Shoutout sa mga nasa US. Kaya nagkakagulong mag-isa si Vangag China. Right? Nasaan kaya ngayon si Wakwak? Alam mo Ngiwi, ganito, para hindi kayo mapagdudahang mag-jowa, ganito gawin nyo. Siguro every other day mag-live kayo. Right? Total, mahilig kayo maglamyerda. Siguro naman may mga activities kayo katulad ng mga ribbon cutting. Dapat naka-live yan para hindi mapagdudahan kung nasaan yung butod or nasaan yung palaka. Baka mamaya umuwi lang ng Pilipinas, bumoto, bumalik ulit sa Anemika. Kasi mga kababayan, bukod sa siguro, 'di ba parang ano 'yun eh, meron siyang regular
reporting or whatever na gagawin doon dahil nga kasama siya doon sa natigbak. Again po, sa baka sa hindi nakakaalam merong namatay sa Beverly Hills, California noong March 8. Alright? At meron po yung report, okay, na pinublish po ng isang media sa US, print media, and it's Hollywood LA News. So yan ang pangalan. Okay? Ito ay eredero at 44 years old lang mga kababayan. Bata pa. 'Di ba? Malayo pa sana ang mararating, eredero pa ng isang napakalaking sosyal na tindahan sa Pilipinas or department store na makikita mo lang sa Shangri-La, 'di ba? Sa Alabang siguro, mga ganon. Ang social ng store nila. So sila pala may-ari nun and namatay. Okay? Ano ang ikinamatay? Possibly, at saka yung lahat po kasi ng mga associated dito sa post na to ng Hollywood News, mga kababayan, or Hollywood LA News, ang mga associated na mga cases ay yung mga namatay out of fentanyl, namatay dahil sa droga, at kung anik-anik pa. Okay? So, may namatay sa overdose ng Coca-Cola. Not the drink, but the powder. Or Magerd, pangalang Pilipino pa. Okay? Teresa Joy Santo Domingo, 39 years old na tegi bumbong sa overdose sa kokaina. Yung mga related na articles dito sa kaso ng pagkamatay ng isang Pilipino na bit-bit ni Ma'am Shi nung bumiyahe siya nung March. Part nga ng entourage na matay. Dahil ikaw ang nagdala, dahil isinama mo, matatanong ka. Baka mamaya, hair follicle drug test pa si Ma'am Shi. So kung meron mang periodic reporting and whatnot, kailangan niyang bumalik sa anemika, di ba? Nag-blind item ako. Bumalik siya ng saktong 2 months after. May 8, di ba March 8 na tegi yung Paulo. March 8. April 8, first month. May 8, ngayong Mayo, second month. Tapos na within 2 months or maybe hanggang 3 months nga raw eh. Pero siguro may periodic whatever, magre-report si Ma'am Shi doon. Bumiyahe nga! Keme na pumunta ng Disneyland. So dito sa post na ito ng Hollywood LA News, mga kababayan, ipopost nila yung magiging update nito after 3 months siguro. Come June 8, 3 buwan na ang kaso ng pagkamatay na ito. Again po ang asawa nito ay connected kay Madam GMA. Ang asawa ng Paulo ay Dina Arroyo. Shout out, ma'am. Hindi sa dinadrag ko kayo sa kahihiyan, but nakapublish po kasi. And of course, my goal here is not to, di ba, hindi kayo bigyan ng katahimikan, but tahimik ang pamilya nila eh. Ayaw nila yata ng limelight. Pribadong tao pero mga mayayaman. Masarap kasi yung ganun, mga kababayan. Ewan ko yung iba, bakit ang gusto di ba, mayaman, sikat. Ako, I don't want it. Kung magiging mayaman ako, okay na yun. But I wanna be a private person. Masarap yung, di ba, nagagala ka sa mall, nagpupunta ka sa kung saan-saan na walang babato sa'yo, walang jojombag sa'yo. Yung singiwi, tsaka si Butod, pag naggala-gala yan somewhere, nakita ng ibang Pinoy yan, ewan ko kung anong aabutin. Right? For sure, may jojombag dyan. Baka may mampato pa nga dyan. Dahil sa sobrang galit sa ginawa kay PRRD. Tama ba? So, ayan nga, no? Ngayon, ano kaya ang nangyari talaga dun sa tao? Kasi aabangan natin i-update ito ng page na ito. May case number nga, mga kababayan eh. At ayan, ito yata yung case number na inaabangan ni Dean Chase yung update. Case number 2025-04377. So kung naka-file man ito sa Beverly Hills, ay 'di ba? Kung may connection si Dean Chase, isang OFW lawyer daw 'yan sa Beverly Hills din nakatira.
ay mahahanap niyo yung update nito at mukhang nakakuha na nga at talaga raw karimarim ang kinasasangkutan ni Ma'am Shi. So, sa tingin ko, 'di ba, last week na ngayon ng Mayo, sa first week ng June, may panibagong update at malalaman natin, no? And hopefully, si Miss Maharlika, may message ko nga yan, lagay ko sa notepad ko para di ko makalimutan. 'Di ba? Sana maiparating kay Miss Maharlika ang kung ano mang magagather na info ni Dean Chase, kasi mukhang malakas si Dean Chase doon sa ano eh. If not sa LAPD, baka sa Beverly Hills Police. Nag-supersede yata yung LAPD, right? Dahil ang kwento nga parang may gustong mag-take over sa investigation. And ang ibang naka-meeting sa closed door meeting ay mga mukhang Pinoy. At hindi malayong si Ma'am Shi ay nasa Anemika na naman ngayon, not because na kailangan niyang mag-report doon, 'di ba? Dahil sangkot siya, but maybe because makagagawa niya ng paraan para mahilot ang kaso. Limpak-limpak ang kamkam, hindi billions, tingin ko trillions. Kahit i-convert mo yan in dollars, ang laking pera. 'Di ba? So ang tanong na lang mga kababayan ay, kaya ng salapi ng pamilya ng mga bangag na maniobrahin ang hustisya sa Anemika or makukulong siya? Papayag ba siyang makulong or tatakas ito? Hindi siya pwedeng magtago sa Pilipinas. May extradition treaty tayo with the US. Kapag ni-request ng US na isurrender nyo si Butod na yan din sa amin kasi sangkot sa pagkamatay ng kapwa nyo Pilipino at ang ikinamatay ay droga. Saan siya kumuha ng droga? Galing bang Pilipinas? Pinuslit ba sa Anemika o meron siyang nabilhan dito sa Anemika? So malalim at 'di ba? Matinding investigasyon ang kakaharapin ng satanas na babaeng 'yan. So ang kataas-taasan nito, baka magtago yan somewhere na walang extradition treaty ang US. Kung ako sa'yo, babaeng ahas, sa dahig ka magtago. Magjumbagan kayo ni Spokes Harry Roque. Tama ba mga kababayan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe.